Ang dami niyang dala mong grocery ah. Malayo pa ang sahod, paring Joel. Itong grocery na to, galing kay Mayora Elena. Namimigay siya rin sa plaza ng mga ganito eh. Talagang mahal na mahal ni Mayora tayong mga taga-Kalapawan, ano? Parang napapadalas ang pamimigay niya rito ng mga grocery. Sinabi mo pa. Teka, bakit kaya hindi ka pumunta ron para mabiyayaan ka rin? Sige, samahan mo naman ako. Medyo nahihiya kasi ako eh. Sus, yan ka na naman eh. Yan ka na naman sa hiya-hiya mo eh. Pero sige na nga. Tara, at baka maubusan ka pa. Salamat pare ah. Talagang maaasahan ka kahit kailan. Kilala sa lugar ni na Joel si Mayor Elena o mas kilala sa tawag na Mayora Elena bilang isang tapat at mabuting tagapaglingkod. Unang termino pa lamang nito, ngunit nakita na kagad ng marami kung gaano ito kahusay mamuno sa isang bayan. Isa si Joel sa bumoto nung nakaraang eleksyon kay Mayora Elena dahil hindi niya nagusto ang paraan ng pamumuno ng dati nilang mayor. Kaya naman, walang naging pagsisisi si Joel sa pagboto kay Mayora Elena dahil napatunayan ito na hindi ito kagaya ng ibang politiko na tuwing eleksyon lang magaling. Isa-isa na kasing tinupad ni Mayora Elena ang mga ipinangako nito nung nangangampanya pa lamang ito. Nagtungo si Joel sa plaza kasama ang kanyang kaibigang si Balong. Mainit ang araw pero marami pa ring tao ang naroon para sa grocery na ipinapamigay ni Mayora Elena. May maaabutan pa kaya akong grocery, Balong? Siguro naman. Konti na lang ang pili. Pero bilisan mo, hihintayin na lang kita dito sa labas. Tumango si Joel at pumasok na nga sa plaza. Mula sa hulihan ng pila ay natanaw niya si Mayora Elena. Maganda ang tindig nito. Nakasuot ito ng puting t-shirt at maong na pantalon. Palaging may nakapaskil na ngiti sa labi nito at tila wala itong nararamdaman na pagod kahit ito mismo ang namimigay ng mga grocery sa mga nakapila. Habang papalapit si Joel sa unahan, nag-aalala siyang baka wala na siyang maabutan. Nang siya na ang susunod, inabutan ng huling grocery ang nauna sa kanya. Napatingin siya kay Mayora Elena at umasa siyang baka may natira pa. Mayora, may grocery pa po ba? Ay nako, pasensya ka na. Sakto lang ang bilang ng grocery sa mga nagpalista kahapon. Nagpalista ka ba? Nako, hindi po kasi ako nakapagpalista, Mayore. Nasa bayan po ako kahapon. Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Napatingin sa kanya si Mayora Elena. Bakas ang habag sa mga mata nito. Kinuha nito ang pitaka nito mula sa bulsa ng pantalon at naglabas ng 2,000 piso. Saka iniabot yun kay Joel. Wala nang grocery kaya ito na lang ang tanggapin mo. Nako, Mayora, nakakahiya naman po, wag na po. Huwag ka nang mahiya. Alam kong kailangan mo rin ito. Kaya tanggapin mo na. Yan din ang presyo ng bawat grocery na ipinamigay ko kaya parang binigyan na rin kita nun. Titig na titig si Joel sa perang iniabot ni Mayora Elena sa kanya. Nanlambot ang kanyang tuhod habang iniisip ang laman ng kanyang bulsa na halos wala na. Dahan-dahan niyang inabot ang pera. Maraming salamat po, Mayora. Napakalaking tulong po nito sa amin. Walang anuman. Alagaan mo ang sarili mo at ang pamilya mo, ha? Sige po, aalis na po ako. Salamat po ulit. Talagang napakabuti niyo po. Sana po patuloy po kayong pagpalain. Maraming salamat din. Matamis na ngumiti si Mayora Elena, habang si Joel naman ay halos mangiyak-ngiyak sa pasasalamat. Lumabas siya ng plaza, hawak ang perang iniabot sa kanya. Nako! Yun ang nga ba sinasabi ko? Wala ka nakuha? Hindi ako nakakuha ng grocery, pero binigyan niya ako ng 2,000. Naubusan kasi ako Ang bait niya talaga, Balong. Grabe! Swerte mo kay Mayora. Buti pa siya. May malasakit sa atin. Sinabi mo pa. O paano? Ibibili ko muna to ng mga kailangan sa bahay ha. Salamat ulit sa pagsama sa akin dito, Balong. Sus! Maliit na bagay yun. O sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat ka pare ha. Tahimik na naglakad si Joel. Hawak ang perang sa alam niyang kahit paano
ay maipangtatawid gutom nila sa loob ng ilang araw. Agad na nagtungo si Joel sa tindahan ng bigas sa palengke. Pinag-isipan niyang mabuti kung paano niya gagastusin ang pera na ibinigay sa kanya ni Mayora. Mahirap lang ang kanilang buhay. Halos walang kinikita ang kanilang pamilya. Ang ina niyang si Aling Berta ay isang labandera lamang na pilit iginagapang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kapatid naman niyang si Rico na 12 anyos ay nag-aaral pa sa pampublikong paaralan. Bumili ng 5 kilong bigas si Joel at saka siya lumipat sa tindahan ng isda at mga gulay. Bumili siya ng kalahating kilong galunggong at ilang piraso ng gulay. Pagkatapos mamili ay umuwi na si Joel sa kanila. Ang kanilang bahay ay isang maliit na kubo sa gilid ng bukid. Luma na ang mga dingding nito, nagawa sa kawayan at may butas-butas na pawid na bubong. Sa labas, may lumang bangko at hilera ng mga damit na nakasampay. Pagpasok niya, ay nakita niya ang kapatid na si Rico na nakaupo sa sahig na kawayan habang abala sa pagsagot ng takdang aralin nito. Maliit ang loob ng bahay nila. Ang kusina, sala at kainan ay magkakasama sa iisang espasyo at may isang kortina na naghahati sa kanilang mumunting kwarto. Nandiyan ka na pala, kuya. Rico, nasa si nanay? Lumabas siya, Kuya Joel eh. Sabi niya, pupunta daw po siya sa tindahan para mangutang ng pang-ulam natin mamayang gabi. Naupo si Joel sa bangko at inilapag ang mga pinamili. Uy, kuya, nakahanap ka na ba ng trabaho? May dala kang bigas at ulam eh. Hindi pa, Rico. Itong pera na pinambili ko ay galing kay Mayora Elena. Namimigay kasi siya ng grocery kanina sa plaza. Naubusan ako, kaya pera na lang ang ibinigay niya sa akin. O di ba swerte? Ang bait talaga ni Mayora, no? Ang swerte natin na siya ang mayor natin dito. Oo nga, tama ka, Rico. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Kung hindi dahil sa tulong niya, baka hindi ako nakabili ng bigas at pang-ulam ngayon. O sige na, tuloy mo na yung pag-aaral mo dyan at lilinisin ko lang tong isda. Nagpatuloy na si Rico sa ginagawa habang si Joel naman ay nagsimula ng linisin ang biniling isda sa palengke. Sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ni Joel ang bigat ng responsibilidad bilang isang panganay. Alam niya na kailangan na ulit niyang makahanap ng trabaho upang makatulong siya sa gastusin nila sa araw-araw. Lumaking mahiyain si Joel. Sa edad niyang 26 ay nadala niya ang ugali niya na yon. Ngunit kahit mahiyain si Joel ay nagtataglay siya ng matinding determinasyon na makatulong sa kanyang pamilya. Sa tuwing nakikita niya ang kanilang ina na si Aling Berta na abalang naglalaba, ay nakararamdam siya ng matinding awa. Maliit at payat si Aling Berta. Ngunit halos araw-araw nitong hinaharap ang sangkatutak na labada ng kanilang mga kapitbahay. Madalas niyang marinig ang daing ng ina tuwing gabi na nagrereklamo sa sakit na mga kamay at likod nito. Bagamat hindi nito sinasabi ng direkta, ramdam naman ni Joel na nahihirapan na ang kanilang ina sa gawaing yon. Kaya sa kabila ng kawalan ng diploma sa kolehiyo, ay nagpasya siyang maghanap ng trabaho sa bayan. Isang araw, maaga siyang gumising at nagbihis ng maayos. Dinala niya ang kanyang resume na isinulat lamang niya gamit ang ballpen. Lakad dito, tanong doon. Halos buong bayan ay inikot na niya, ngunit palagi siyang tinatanggihan. Ang ilan pa nga ay hindi na siya binibigyan ng pagkakataong ma-interview. Isang tingin pa lamang sa kanyang resume ay agad siyang sinasabihan na walang bakante. Sa bawat pagtanggi na natatanggap, pakiramdam ni Joel ay parang palubog ng palubog ang kanyang pag-asa. Ngunit hindi siya sumusuko. Palagi niyang iniisip ang kanyang ina at ang kapatid na si Rico. Araw-araw, sinusubukan niyang maghanap ng kahit na anong trabaho. Tindero, kargador, kahit maging delivery boy. Dumating pa nga sa puntong sumubok siyang mag-apply bilang tagalinis ng bahay. Ngunit kahit doon ay hindi siya natatanggap
dahil mas pinipili ang mas may karanasan. Gayunpaman, sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, hindi nawala ang pag-asa kay Joel. Lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na darating din ang araw na may tatanggap sa kanya. Ang determinasyong yun ang nagtulak sa kanya para bumangon tuwing umaga at muling maghanap ng trabaho. Para kay Joel, hindi siya maaaring sumuko. Ang hangarin niyang matulungan ang kanyang ina at mapagaan ang bigat ng buhay ng kanilang pamilya ang nagsisilbing liwanag sa kabila ng kadiliman ng kanilang kalagayan. Gabi na nang makauwi si Joel sa kanilang lugar mula sa paghahanap ng trabaho sa bayan. Bagsak ang balikat niya dahil gaya ng mga naunang araw ay wala pa ring tumanggap sa kanya. Hawak niya ang supot na may lamang kaunting bigas na nabili niya. Inisip niya kung paano muling babudgetin ang kakaunting perang natira sa bulsa niya. Sa may kanto, biglang sumulpot si Balong. Nakangiti itong lumapit kay Joel. Aba, ginagabi ka yata paring Joel ah. Kumusta? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Wala pa rin nga paring Balong eh. Sinusubukan ko naman, pero hindi talaga madali. Nilalabanan ko na lang tong pagiging mahiyain ko. Kaya mo yan paring Joel. Huwag kang susuko. Hayaan mo, kapag nagkaroon ng bakante sa pinagtatrabahuan ko, promise, ikaw kagad ang sasabihan ko. Ire-rekomenda pa kita sa boss namin. Napangiti si Joel sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya sa suporta ng kanyang kaibigan. Salamat paring Balong ah. Malaking tulong na rin na may nagpapalakas ng loob ko. Ano ka ba naman? Magkaibigan tayo eh. Dapat magtulungan. Pero alam mo ba, may balita na naman akong hindi maganda. Ano na naman yan? Ikaw talaga basta chismis. Hindi pwedeng hindi makakalampas sa mga tenga mo. Hindi to basta-basta chismis lang pare. Totoo to. May nawawala na naman sa lugar natin. Yung dalagang anak ng isang tanod. Sabi, nagpaalam lang daw na bibili ng ballpen sa tindahan isang gabi. Pero hindi na bumalik sa bahay nila. Walang Jo. Ilang buwan na rin na may nawawala sa lugar natin paring Balong ah. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot kung ano nangyayari sa kanila. Oo nga eh. Nakakatakot isipin kung ano na nga bang nangyari sa kanila. Wala man lang clue kung saan napupunta mga tao. Kaya mag-iingat ka paring Joel. Kung pwede, huwag ka nang maglakad-lakad ng mag-isa sa gabi. Tumango si Joel. Alam niyang may katwiran ang kanyang paring Balong. Pero mukhang hindi niya magagawa na hindi umuwi ng gabi sa bahay nila. Lalo na at madalas ay naglalakad siya pauwi mula sa bayan dahil sa kakulangan ng pamasahe. Nagpaalam na rin siya sa kaibigan at nagpatuloy sa pag-uwi. Ngunit ang kaba sa puso niya ay hindi pa rin maalis-alis dahil sa pataas ng pataas ang bilang ng mga taong nawawala sa kanilang lugar. Pag-uwi ni Joel sa kanilang maliit na bahay, ang una niyang napansin ay ang katahimikan. Sa isang sulok ay nakita niya ang kanyang nanay na mahimbing nang natutulog sa banig. Sa kabilang bahagi naman ng bahay ay abala naman si Rico sa pagsusulat habang nakaupo sa isang lumang bangko. Lumingon si Rico kay Joel nang marinig ang pagbukas ng pinto. Kuya, andiyan ka na pala. Ginabi ka na. Naglakad lang kasi ako pa uwi, Rico eh. Kung dapat na ipangpapamasahe ko, ibinili ko na lang ng bigas natin. Bakit gising ka pa nga pala? Gabi na. Nagre-review po kasi ako kuya eh. May exam po kami bukas. Lumapit si Joel at hinaplos ang ulo ng kapatid. Aba, ang sipag naman mag-aral ng kapatid ko. Teka, kumain ka na ba? Oo kuya, may itinira kami ni nanay para sa'yo. Nandun po sa mesa. Kumain ka na kuya, kasi alam kong gutom na gutom ka na eh. Tinignan ni Joel ang mesa at napansin ang maliit na mangkok ng sinigang at kaunting kanin. Hindi niya mapigilang mapangiti kahit gutom na siya. Salamat Rico ah. Grabe, wala pa akong kain simula kaninang tanghali. Agad na dumulog si Joel sa hapagkainan at nagsimula ng kumain. Habang kumakain, ay muli siyang kinausap ni Rico. Kuya, kumusta naman po ang paghahanap niyo ng trabaho?
Ayun, minamalas pa rin. Wala pa rin ako makitang trabaho na tatanggap sa akin. Sa kabila ng high school lang ang natapos ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa, kuya. Makakahanap ka rin ng trabaho. Oo naman. Siguro ay may plano ang Diyos, kaya hindi pa niya ako binibigyan ng trabaho sa ngayon. Alam mo, kuya, iniisip ko minsan, baka mas mabuti kung huminto na lang ako sa pag-aaral para magtrabaho na rin ako. Para makatulong ako sa gastos dito sa bahay. Yan ang wag na wag mong iisipin, Rico. Kahit anong mangyari, sisikapin namin ni nanay na makapagtapos ka. Ayoko matulad ka sa akin, na hirap makahanap ng trabaho dahil hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Tahimik na tumango si Rico, pero halata pa rin ang alalahanin sa mukha nito. Maiba ako, kuya. Narinig mo na ba yung balita dito ngayon sa atin? Yung tungkol po dun sa nawawalang dalaga? Oo nga eh. Nabanggit na sa akin ni paring Balong kanina. Kaya ikaw, kapag uwi na sa school, diretso na sa bahay ha, at huwag ka na makikipag-usap o makikipaglaro sa hindi mo kilala. Oo, kuya. Kanina nga, pumunta si Mayora Elena dun sa pamilya ng nawawalang dalaga eh. Kinausap niya sila at nangakong gagawin ng lahat para maibalik yung anak nila. Napangiti si Joel habang tinatapos ang kanyang pagkain. Talagang napakabait ni Mayora Elena. Hindi talaga nakakapagsisi na ibinoto ko siya bilang mayor ng ating bayan. Sinabi mo pa, kuya. Sobrang swerte natin kasi ang laki ng puso niya sa pagtulong sa lahat, lalo na sa mga kagaya nating mahihirap. Tumango si Joel bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang kapatid. Bukod sa hirap sa paghahanap ng trabaho, isa pa sa nagbibigay ng pangamba para kay Joel ay ang halos na magkakasunod na pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Sa loob kasi ng ilang buwan, sunod-sunod ang balitang may nawawalang tao, mga kabataang babae, matatanda at kahit mga bata. Lahat ng mga yon ay tila naglaho na parang bula. At sa kabila ng masusing investigasyon ng mga pulis ay wala pa rin nakakaalam kung saan napunta o ano ang nangyari sa mga nawawala. Sa bawat usapan sa kalsada, tindahan at palengke, palaging may isa o dalawang pamilyang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ang sabi-sabi, may mga grupo raw na kumukuha ng tao para ibenta ang lamang loob ng mga ito sa black market. Hindi ito mapatunayan, pero ang takot na dala ng haka-hakang yun ay sapat na para magkulong ang mga tao sa kanilang mga bahay pagsapit ng dilim. Si Joel naman, bagamat sanay sa hirap ng buhay, ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Hindi lang para sa sarili niya, kundi maging para sa mga taong importante sa kanya. Tuwing naglalakad siya pauwi sa gabi, ramdam niya ang malamig na hangin na tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Parang may mga matang nagmamasid sa kanya sa dilim, kaya hindi niya maiwasang bilisan ang kanyang mga hakbang. Ganun pa man, may bahagi ng puso ni Joel na nagpapasalamat. Sa kabila ng hindi magandang nangyayari sa lugar nila, ay ramdam niya ang presensya ni Mayora Elena na palaging nakikipag-usap sa mga nawalan at nangangakong gagawin ang lahat para mahanap ang mga nawawala. Sa bawat pagkakataon na nakikita niya ang mayor, hindi maiwasan ni Joel na humanga. Nakikita niya kung paano ito personal na nakikipagpulong sa mga tanod, pulis at maging sa mga ordinaryong tao para magbigay ng update at magpatibay ng kanilang seguridad. Para kay Joel, isang malaking bagay ang pagkakaroon ng lider na katulad ni Mayora Elena. Sa kabila ng takot at pangamba, alam niyang may gumagawa ng paraan para mabigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng kanilang lugar at mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawalan. Maagang umalis ng bahay si Joel ng umagang yon upang bumili ng gulay sa palengke. Pagdating sa palengke, ay agad na sumalubong sa kanya ang ingay ng mga tao roon. Habang abala sa pagpili ng sariwang talbos ng kamote, ay napansin niya ang presensya ng isang pamilyar na tao sa gitna ng maraming mamimili. Yun ay walang iba, kundi si Mayora Elena.
Nakasuot yun ng simpleng bestida at may ngiting bumabati sa bawat tindera at mamimili. Sa kabila ng posisyon nito sa bayan, halatang ramdam ng mga tao ang pagiging mababang loob nito. Nagbigay ng aliw at inspirasyon kay Joel si Mayora Elena. Tumigil siya pansamantala sa pamimili at sinimulang pagmasdan ang kanilang mayor na parabang isang ina na kausap ang napakarami nitong anak. Ngunit ang kalmadong umaga na yon ay biglang nagbago nang mapansin ni Joel ang isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Mukha yung balisa at palinga-linga sa paligid. Ang kamay nito ay nakasuksok sa bulsa ng suot nitong jacket. Napansin niya rin na matiim na nakatingin lang ang lalaki kay Mayora Elena. Nanlaki ang mga mata ni Joel nang mula sa jacket ng lalaki ay may inilabas ito na isang patalim. Nanandig ang balahibo niya dahil alam niyang may balak yung masama sa kanilang Mayora. Palapit ng palapit ang lalaki kay Mayora Elena. Hindi na nagdalawang isip pa si Joel. Tumakbo siya palapit sa kanilang mayor at isinantabi niya ang kaba sa kanyang dibdib. Bago pa man masaksak ng lalaki si Mayora Elena, ay mabilis nang iniharang ni Joel ang sarili sa harapan ng kanilang butihing mayor. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Naramdaman ni Joel ang malamig na patalim na bumaon sa kanyang tiyan. Namilipit siya sa sakit at agad siyang napaluhod. Nagsigawan at nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nakita ni Joel ang mabilis na pagtakas ng lalaki, ngunit wala na siyang lakas para habulin pa ito. Humawak siya sa kanyang tiyan at naramdaman ang pagtagas ng dugo sa kanyang mga daliri. Agad naman siyang dinaluhan ni Mayor Elena. Diyos ko! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Tuluyan nang napahiga si Joel habang ang paningin niya ay unti-unting nagdidilim. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang pasasalamat na naisalba niya ang buhay ng kanilang mabuting mayor. Habang nawawalan siya ng ulirat, narinig niya ang tinig ni Mayora Elena na patuloy na humihingi ng tulong. Marahang nagmulat ng mga mata si Joel. Ang una niyang napansin ay ang puting kisame at ang amoy ng gamot na nagpahiwatig na nasa ospital siya. Subalit nang subukan niyang bumangon ay biglang sumakit ang kanyang tiyan, dahilan upang mapahawak siya roon. Aray ko! Sa pagkakataong yun ay naalala niya ang nangyari. Iniharang nga pala niya ang sarili niya sa lalaking sasaksakin sana, si Mayora Elena. Maya-maya pa ay narinig ni Joel ang pagbukas ng pinto ng hospital room na kanyang kinaroroonan. Pumasok doon si Mayora Elena na may pag-aalala sa muka. Ngunit nang makita siya nitong gising, ay napangiti ito at agad na lumapit sa kanya. Salamat sa Diyos at gising ka na. Pasensya na po kayo, Mayora, at naging abala pa po ako sa inyo. Anong abala ang sinasabi mo? Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi abala yon. Maraming salamat. Bibihira ang ilalagay ang sarili nila sa alanganin upang iligtas ang ibang tao. Maraming salamat talaga. Wala pong anuman, Mayora. Yun lang po kasi ang alam kong paraan para makaganti sa lahat ng kabutihan niyo po sa amin. Hindi nyo kailangan suklian ang ginagawa ko para sa inyo dahil responsibilidad ko yun. Pero kung hindi ka dumating, baka wala na ako ngayon. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Mayora, nahuli po ba yung sumaksak sa akin? Oo, nahuli agad siya ng mga tao. Nasa presinto na siya ngayon at hindi na makakapanakit pa ng iba. Humango si Joel. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang pag-aalala sa kanyang nalaman. Ngayon, gusto kong makilala ng lubusan ang nagligtas sa buhay ko. Ano nga pala ang pangalan mo? Joel po. Joel Angeles. Joel, hindi sapat ang pasasalamat lang sa ginawa mo. Dapat ay maibalik ko sa iyo ang nagawa mong kabayanihan. Mula sa bag na nakasabit sa balikat, ay inilabas ni Mayora Elena ang isang sobre at iniabot yun kay Joel. Narito ang 30,000 piso. Alam kong walang makakapantay sa ginawa mo, pero nais kong makatulong sa paraang kaya ko. Mayora,
Hindi ko po magagawang tanggapin yan. Wala po akong hinahangad na kapalit sa ginawa ko po. Joel, huwag kang mag-alala. Galing ito sa personal kong pera. Isipin mo na lang na ito'y tulong ko sa'yo at sa pamilya mo. Ngunit mariing umiling si Joel. Pasensya na po talaga, Mayora. Pero hindi ko po talaga kayang tanggapin yan. Ginawa ko po yun dahil yun po ang tama. Wala po akong inaasahan kahit na anumang gantimpala. Napakabuti mong tao, Joel. Sana dumami pa ang katulad mo sa bayan natin. Napabuntong hininga na lang si Mayora Elena nang makitang hindi talaga tatanggapin ni Joel ang perang inaalok nito. Ibinalik nito ang sobre sa loob ng bag at muling tumingin kay Joel. Kung ayaw mo ng pera, gusto ko pa ring makatulong sa'yo. Sabihin mo sa akin, anong tulong ang kailangan mo? Sandaling nag-isip si Joel at nagdalawang isip siya na magsalita. Pero alam niyang hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon na yon upang mabigyan ng solusyon ang matagal na niyang pinoproblema. Kasi po, Mayore, ang totoo po niyan, kailangan ko po talaga ng trabaho. Alam ko pong hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero kung meron po kayong maibibigay na kahit anong trabaho, malaking tulong na po yun sa aming pamilya. Naiintindihan ko, Joel. Sa ngayon wala akong maisip na trabahong maibibigay ko sa'yo. Pero nangangako ako, kapag may alam ako o may bakante, ikaw agad ang unang sasabihan ko. Naku, maraming salamat po, Mayora Elena. Napakalaking bagay na po niyan para sa akin. Kinuha ni Mayora Elena ang isang maliit na notebook at ballpen mula sa bag nito. Anong address ninyo? Para ko sakali madali kitang mapupuntahan. Ibinigay naman kagad ni Joel ang address ng kanilang tirahan at sinulat yon ni Mayora Elena sa kanyang notebook. Joel, muli maraming salamat sa ginawa mo. Hindi ko makakalimutan ang kabayanihan mo. Isa kang inspirasyon hindi lang sa akin kundi sa buong bayan natin. Naku, Mayora, ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Sa dami po ng tulong na ginagawa niyo simula po nung maupo kayo sa pwesto. Nakaka-proud po na isa po ako sa mga bumoto sa inyo nung nakaraang eleksyon. Maraming salamat. Magpagaling ka ha at huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kita. At huwag mo na ring isipin ang gastos dito sa ospital dahil sasagutin ko lahat yun. O siya, aalis na ako ha at may kailangan pa akong asikasuhin. Pagkaalis ni Mayora Elena ay napangiti ito. Sa pagkakataon na yon ay muli niyang naramdaman ang malasakit ng kanilang mayor. Nabuwayan siya ng loob, hindi lamang dahil sa pangako nitong tulong, kundi sa paniniwala na meron pa ring mabubuting tao na tulad ni Mayora Elena. Isang gabi lang, nananatili sa loob ng ospital si Joel at nang sumunod na araw ay pinayagan na siya ng doktor na makauwi. Tinuruan na lang siya nito kung paano lilinisin ang kanyang sugat. Binigyan din siya nito ng mga gamot at panlinis sa sugat na kailangan niya. Tinupad naman ni Mayora Elena ang sinabi nito dahil kahit piso ay walang binayaran si Joel sa ospital. Kinaumagahan ay inihatid si Joel ng ambulansya sa tapat ng kanilang bahay. Agad na bumaba si Joel at naglakad papasok sa bahay nila habang nakahawak sa kanyang tiyan na medyo kumikirot pa sa bawat paghakbang niya. Pagpasok ni Joel ay nakita niya si Rico na naguhugas ng plato. Itinigil nito ang ginagawa at halos patakbong lumapit sa kanya. Bakas sa mukha ng kanyang kapatid ang labis na pag-aalala. Yayakap sana sa kanya si Rico pero agad niya itong pinigilan dahil baka dumugo ang sugat niya sa kanyang tiyan. Kumusta ka na, kuya? Grabe ang pag-aalala namin ni nanay sa'yo. Rico, ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala. Kuya, nakarating sa amin na nangyari. Grabe, ang tapang mo. Sobrang ipinagmamalaki kita, kuya. Pero, sana inisip mo rin ang sarili mo. Paano kung mas grabe pa ang nangyari sa'yo, kuya? Paano kung namatay ka? Oo nga. Alam kong delikado ang ginawa ko. Pero, hindi ko naman pwedeng hayaan na lang na mangyari yun kay Mayora Elena. Sigurado ka bang maayos ka na, kuya? Oo, Rico. Kailangan ko lang magpahinga. Huwag ka na masyado mag-alala sa akin, Rico.
Luminga si Joel sa paligid ng bahay at hindi niya nakita roon ang kanilang ina. Nasaan nga pala si Nanay Rico? Nasa kabilang barangay siya, kuya. May nagpalaba kasi sa kanya. Pero sigurado ako matutuwa siya pag nakita ka niya. Kagabi pa siya nag-aalala sa iyo eh. Tumango si Joel at umupo muna siya sa upuang kahoy malapit sa lamesa. Inabutan siya ng isang basong tubig ni Rico. Habang iniinom ang tubig ay napangiti si Joel. Ramdam niya ang pagmamalasakit ng kanyang kapatid. Kahit mahirap lang ang kanilang buhay, napagtanto niyang napakaswerte niya sa pamilya niya na kahit simple lang ay puno ng pagmamahal at suporta ang mga ito sa kanya. Habang nag-uusap sina Joel at Rico, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Napalingon naman ang magkapatid at agad na binuksan ni Rico ang pinto. Dire-diretsyong pumasok si Balong at umupo sa tabi ni Joel. Pare Joel, sabi ko na nga ba't ikaw ang sakay ng ambulansya na nakita ko kanina eh. Kumusta ka na pare? Okay ka na ba? Medyo okay na ako, paring Balong. Salamat. Kailangan ko na lang magpahinga at hintay na gumaling tong sugat ko. Paring Joel, alam mo ba, pinag-uusapan ka ng halos lahat ng tao dito sa atin. Ikaw daw ang bayaning sumagip kay Mayora Elena. Kaya nga ipinagmamalaki ko si kuya eh. Kuya Balong. Aba, dapat lang Rico. Pero, teka lang, may ibinigay bang pabuya si Mayora Elena sa'yo, Joel? Magkano ang binigay niya? Oo, inalok niya ako ng 30,000 pesos. Pero, hindi ko tinanggap, paring Joel. Ano? Pambira ka! Bakit mo naman tinanggihan, paring Joel? Ang laking halaga nun! Pwede mo nang ipaayos yung bahay niyo o kaya magtayo ng isang maliit na negosyo. Hindi ko tinanggap kasi bukal naman sa loob ko ang ginawa ko sa kanya eh. Hindi ko iniligtas ang buhay ni Mayora Elena kasi umaasa ako merong kapalit na pera. Pero nangako naman sa akin si Mayora Elena na tutulungan niya ako makahanap ng trabaho. Natigilan si Balong at saglit na nag-isip. Maya-maya pa ay tumangu-tango ito na tila napagtanto ang sinabi ni Joel. Kung sa bagay, mas okay nga yun. Mas maganda nga na trabaho na lang ang ibigay niya sa'yo kasi pang matagalan yun pare. Samantalang yung pera, mauubos din naman yung kagad pero ang trabaho, makakatulong sa'yo at sa pamilya mo ng mas matagal. Ano naman trabaho ang ibibigay ni Mayora Elena sa'yo? Sa ngayon wala pa. Pero kapag nakakita raw siya ng pwesto para sa akin, sasabihan daw niya ako kagad. Nagpatuloy ang pag-uusap ni na Joel at Balong. Labis na natuwa si Joel nang malaman na ipinagmamalaki siya ng mga tao sa lugar nila. Doon niya naramdaman ang sarap sa pakiramdam kapag merong kang nailigtas na buhay. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Joel sa kanilang bahay upang magpagaling. Maigpit ang bilin ng kanyang ina at ni Rico na wag muna siyang gumagawa ng mabibigat na gawain sa kanilang bahay. Lagi siyang ipinagluluto ng mainit na sabaw ng kanyang ina, habang si Rico naman ang nagsisigurong maayos ang kanyang higaan at may tubig siyang maiinom. Kahit gusto na ni Joel na bumangon at maghanap ng trabaho, ay paulit-ulit siyang sinasabihan ng dalawa na magpahinga na lang muna. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Joel ang kasabikan na bumalik sa normal niyang buhay. Gusto niya nang ituloy ang paghahanap ng trabaho, ngunit alam din niyang kailangan niyang hintayin ang tuluyang paghilom ng kanyang sugat. Samantala, kahit nasa bahay lamang siya, umabot pa rin kay Joel ang balita na nangyayari sa kanilang lugar. Nakarating sa kanya ang mga usapan ng mga kapitbahay nila tungkol sa mga papuri at paghanga ng mga yon sa kanyang ginawa. Bagamat nakakataba ng puso ang kanyang mga naririnig, may ibang balita rin na labis na gumagambala kay Joel. Ayon sa kanyang nanay, may isang batang lalaki na naman ang nawala sa kanilang barangay. Isang gabi daw, hindi nakauwi ang bata matapos maglaro kasama ang mga kaibigan nito. Hindi mapigilan ni Joel na mag-isip tungkol doon. Para bang hindi natatapos ang bangungot ng pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga papuri at pagbubunyi para sa kanya, naroon pa rin ang takot at pangamba niya sa hindi magandang nangyayari. Isang umaga,
Puno ng mga tao ang plaza nang dumating doon si Joel. Naroon ang mga tao dahil nalaman nila na merong pagpupulong na gagawin si Mayora Elena. Nakisiksik si Joel sa pulutong ng mga tao at nakita niya ang kanilang mayor na nakatayo sa maliit na entablado habang may hawak na mikropono. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magsalita si Mayora Elena. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kababayan, alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon. Alam ko na lahat tayo ay natatakot at nangangamba. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin tayong nawawala ng mga mahal natin sa buhay. Alam kong bawat isa sa inyo ay naghahangad ng sagot. At bilang mayor ninyo, sinisiguro ko sa inyo na ginagawa natin ang lahat upang matuklasan ang katotohanan. Mula sa kinatatayuan ni Joel ay naramdaman niya ang sinseridad sa bawat salitang binibitiwan ni Mayora Elena. Ramdam niya ang labis na pagmamalasakit nito sa kanilang lahat. Hindi ko papayagang magpatuloy ito. Hindi ko hahayaang may masaktan o mawala pa. At kung sino man ang nasa likod ng pagkawala ng mga tao sa lugar na ito, sinasabi ko sa iyo, malalaman din namin kung sino ka. Hindi ka makakatakas sa ginagawa mo. Mahuhuli ka at papapanagutin ka namin. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit naramdaman ni Joel ang bahagyang kaba. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ramdam niya na may mas malalim na misteryo ang nakatago sa kanilang bayan tungkol sa pagkawala ng mga tao roon. Pagkatapos ng pulong sa plaza, ay umuwi na si Joel sa kanilang tirahan. Nang makarating sa kanilang bahay, naisip niyang magpahinga. Isinarado niya ang pinto at dumiretso siya sa paghiga. Ngunit hindi pa rin mapakali ang utak niya sa pag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar nila at kung sino ang may kagagawan ng mga pagkawala ng mga tao. Napapikit siya at pilit na tinanggal ang mga tanong sa kanyang isip. Ngunit bigla na lang siyang napabalikwas ng bangon nang makarinig siya ng pagkatok sa kanilang pinto. Tumayo si Joel upang buksan ang pinto at laking gulat niya nang makita niya si Mayora Elena ang kumatok. Mayora, kayo pala. Ano pong ginagawa niyo rito? Pasensya na kung naabala kita, pero naisip kong kailangan kong personal na sabihin ito sa iyo. Tuloy po muna kayo. Pasensya na po kung maliit lang po ang bahay namin. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa kung ano ang itsura ng bahay niyo, Joel. Ano ka ba? Ngumiti si Mayora Elena at pumasok na ito. Umupo ito sa isang mahabang upuan kung saan tinabihan nito si Joel. Ano po bang kailangan niyo, Mayora? Joel, may nakita akong trabaho para sa'yo. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga, Mayor. Ano po palang trabaho? Bukas ng umaga, pumunta ka sa bahay ko. Doon ko sasabihin ang detalye. Agyang napakunot ang noo ni Joel, ngunit tumango siya bilang sagot. Sige po, pupunta po ako bukas. Maraming salamat po ulit. Joel, salamat din sa lahat. Aalis na ako. Magkita tayo bukas, ha? Opo, Mayora. Maraming salamat po ulit. Pagkaalis ni Mayora Elena ay nanatiling nakatayo si Joel sa pintuan habang pinagmamasdan ang papalayong figura ng kanilang mayor. Bumalik siya sa loob at nahiga muli. Labis ang saya niya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng trabaho. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip kung ano kayang klaseng trabaho ang ibibigay sa kanya ni Mayora Elena. Inabukasan ng umaga, maagang nagbihis si Joel. Isinukbit niya ang isang simpleng bag sa balikat at lumabas ng bahay. Ramdam niya ang init ng araw. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng tricycle, nang makasakay ng tricycle ay nagpahatid siya sa bahay ni Mayora Elena. Habang nasa biyahe siya, inisip ni Joel ang trabahong sinabi sa kanya ni Mayora Elena. Hanggang sa sandaling yon ay wala pa siyang ideya kung anong klase ng trabaho ang ibibigay sa kanya. Inabot ng halos kalahating oras ang biyahe nila bago huminto ang tricycle sa tapat ng napakalaking bahay
na nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran. Nasa dulong bahagi ng kalsada kaya wala kahit isang kapitbahay na nakita si Joel. Pagkaalis ng tricycle ay sumilip si Joel sa gate na gawa sa bakal. Mataas ang pader na nakapalibot sa buong bakuran. Tao po! Tao po! Mayora! Si Joel po ito! Maya-maya pa ay lumabas mula sa bahay ang isang matandang lalaki na sa tansya ni Joel ay nasa 60 taon na ang edad. Matangkad ito, maputi ang buhok at seryoso ang muka. Ano kailangan mo? Magandang umaga po. Ako po si Joel. Pinapunta po ako rito ni Mayora Elena. Ikaw pala si Joel. Halika, pumasok ka. Binuksan ng matandang lalaki ang gate at sinundan ito ni Joel papasok sa malaking bahay. Pagpasok nila sa loob ay sandaling napahinto si Joel dahil namangha siya sa kanyang nakita. Ang salas ay napakalawak at merong marmol na sahig na kumikislap sa liwanag ng mga chandelier na nakasabit sa kisame. Ang mga pader ay puting-puti na may mga dekorasyong abstract na painting. Sa gitna naman ng sala ay may malambot na sofa na kulay krema at sa tabi nito ay isang coffee table na may mamahaling vase na puno ng sariwang bulaklak. Maupo ka muna dito. Tatawagin ko lamang si Mayora. Naupo si Joel sa sofa, ngunit hindi maiwasang pagmasdan ang paligid. Merong malaking hagdanan na paikot na gawa sa kahoy at may bakal na railing na makintab. Ang bawat sulok ng bahay ay tila pinag-isipan ang disenyo. May isang cabinet na gawa sa salamin na may laman na mga tropeyo at iba't ibang mga larawan ni Mayora Elena, kasama ang mga kilalang tao. Habang nakaupo si Joel sa malambot na sofa, ay narinig niya ang mga yabag mula sa hagdan. Tumingin siya roon at nakita niya si Mayora Elena na pababa mula sa ikalawang palapag. Suot nito ang isang elegante ngunit simpleng kulay puting bestida na bumagay sa maaliwalas nitong aura. Nang makita siya ng mayor ay ngumiti ito at lumapit. Joel, salamat at nakarating ka. Magandang umaga po, Mayora. Hector, pakihanda mo nga ng merienda si Joel. Opo, Mayora. Tumango si Mang Hector at agad na umalis papunta sa kusina. Si Joel naman ay nanatiling nakatingin kay Mayora Elena. Maupo ka. Gusto ko sanang pag-usapan natin ng tungkol sa alokong trabaho sa'yo. Mayora, ano po bang trabaho ang tinutukoy nyo? Kailangan ko ng isang taong maaasahan para sa isang espesyal na gawain dito sa bahay. Kailangan ko ng magpapakain sa alaga kong hayop. Magpapakain po ng hayop? Oo, simple lang ang trabaho, hindi ba? Sigurado ko na kayang-kaya mo yun. Umuwi na kasi sa probinsya nila yung dati kong tauhan na gumagawa nun, kaya kailangan ko ng agarang kapalit niya. 30,000 pesos kada buwan ang magiging sahod mo kung tatanggapin mo ang trabaho. Nabigla si Joel sa kanyang narinig. Pinagpawisan siya ng malapot kahit malamig ang buong kabayan dahil sa aircon. 30,000 pesos po? Para lang po sa pagpapakain ng hayop? Oo, Joel, pero may kondisyon. Ano po yun? Hindi mo maaaring sabihin kahit kanino ang tungkol sa trabahong ito. Kung anong ginagawa mo rito, lalo na kung anong hayop ang papakainin mo. Lalo nadagdagan ang pagtataka ni Joel sa kondisyon na yon. Abay kung ganun po, anong klaseng hayop po ba ang aalagaan ko? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ngayon. Ang mahalaga, gawin mo lang ang trabaho mo. Kapag nakita mo na ang alaga ko, saka mo maiintindihan. Napaisip si Joel, masyadong mataas ang sahod para sa isang simpleng trabaho. Gayunpaman, malaki ang maitutulong nun sa kanyang pamilya. Sa gitna ng pag-iisip ni Joel, ay dumating si Mang Hector dala ang isang tray ng merienda, isang baso ng malamig na orange juice at 2 piraso ng ensemada na tila bagong hango sa oven. Inilapag nito yun sa mesa, sa harap ni Joel. Ito na ang merienda mo. Salamat po. Tahimik na umalis si Mang Hector pagkatapos nun.
Nagsimula nang kumain si Joel habang iniisip ang alok ni Mayora Elena. Si Mang Hector nga pala yun, ang nag-iisa kong kasambahay. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kaya mo bang tanggapin ang trabaho, Joel? Sige po, Mayora. Tatanggapin ko po ang trabaho. Mabuti naman. Maraming salamat, Joel. Pero tandaan mo, wala kang dapat pagsabihan tungkol dito. Naiintindihan ko po, Mayora. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Tumayo si Mayora Elena at naglakad papunta sa isang pinto sa ilalim ng hagdan. Agad na sumunod doon si Joel. Binuksan ni Mayora Elena ang pinto gamit ang isang susi mula sa bulsa ng suot nitong damit. Pagbukas ng pinto, bumungad kina Joel ang makitid na hagdan pababa. Sa ibaba nun ay malamlam ang ilaw na nagbigay ng kakaibang kaba sa kanya. Tahimik niyang sinundan ang Mayora habang pababa sila sa basement. Pagdating sa ibaba, nakita niya ang isang malaking pintong gawa sa bakal. Sa itsura pa lang ng pinto ay alam niya na ubod yun ng tibay. Sa ibaba ng pinto, napansin ni Joel ang isang maliit na parehabang pinto na halos isang dangkal lang ang taas. Dito nakakulong ang alaga ko. Bakit po ganyan ang kulungan? Masyado kasing mabangis ang alaga ko. Kaya kailangan itong ikulong sa ganito katibay na lugar. Tumingin si Joel sa paligid. Ang lugar ay malamig at tahimik. Tuwing gabi mo lang papakainin ang alaga ko. Sa oras ng pagkain, bubuksan mo ang maliit na pinto sa ibaba at doon mo ilulusot ang pagkain. Ano po bang klaseng hayop ang nasa loob niyan? Ngumiti si Mayora Elena, ngunit hindi sumagot ng diretsyo. Basta, masasanay ka rin. Oo nga pala, dito ka na rin maninirahan. May kwarto sa itaas. Yung nag-iisang pinto sa dulo, yun ang magiging kwarto mo. Maaari kang umuwi sa bahay ninyo sa umaga, pero kailangan mong bumalik bago magdilim. Kailangan kasi ng alaga ko ng pagkain tuwing gabi. Mamayang gabi ka na magsisimula sa trabaho mo. Si Mang Hector ang magbibigay sa iyo ng ipapakain mo sa aking alaga. Masyado na kasing mahina si Mang Hector para bumaba at umakyat dito sa basement, kaya kailangan ko talaga ng isa pang tao na gagawa ng trabaho na ito. Salamat po, Mayora. Malaking tulong po ito sa amin. Uuwi po muna ako sa amin ngayon para masabihan ko po ang kapatid at nanay ko. Siguraduhin mo lang na hindi ka malilate sa pagbalik mo rito mamaya, Joel. Mahalaga ang oras para sa alaga ko. Humangu muli si Joel at muling nagpasalamat. Habang umaakyat sila pabalik sa itaas, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng lugar na yon. Merong kakaiba ron na hindi naman niya matukoy kung ano. Sa kabila ng pagtataka, natuwa si Joel na may trabaho na siya, ngunit hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung anong klaseng hayop ang nasa likod ng pintuang yon. Masaya at may ngiti sa labi na naglakad si Joel papunta sa kanilang bahay matapos niyang bumaba sa tricycle. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Balong na agad na lumapit sa kanya nang makita siya. Uy, paring Joel! Mukhang masaya ka yata ngayon ah. Nakausap ko na kasi si Mayora Elena. Binigyan niya ako ng trabaho, pare. Aba, ang galing naman. Anong trabaho? Napakurap bigla si Joel. Naalala niya ang mahigpit na bilin ni Mayora Elena na huwag ipagsabi sa kahit na kanino ang tungkol sa trabaho niya. Nag-isip siya saglit bago sumagot sa kanyang kaibigan. Kasambahay. Kasambahay, tama. Doon ako sa bahay niya magtatrabaho. Ayos yan. Mukhang malaki ang tiwala sa'yo ni Mayora kasi doon ka magtatrabaho mismo sa bahay niya. Kung sa bagay, iniligtas mo ba naman ang buhay niya eh? O diba? Congrats pare. Salamat paring Balong. Malaking tulong talaga to para sa pamilya ko. Pero kung may magandang nangyari sa'yo, sa akin naman kabaligtaran. Bakit? Ano nangyari? Pumanaw na kasi si Lolo Narsing kagabi. Bigla siyang inatake sa puso tapos hindi na nakaabot ng buhay sa ospital. Ha? Patay na si Lolo Narsing? Nung isang araw lang kinumusta pa niya ako Matanda na rin kasi si Lolo Saka maraming beses na rin siyang nagkasakit nitong mga nakaraan. Malaking kawalan siya sa lugar natin, pare. Siya lang ang nag-iisang albularyo dito, di ba?
Oo nga pare, pero sa tingin ko, masaya na rin si Lolo. Marami siyang natulungan nung buhay pa siya. At tandaan mo, hindi lang siya basta albularyo. Magaling rin na manunugis ng aswang si Lolo. Di ba? Totoo yung sinabi mo pare. Marami siyang nagawa para sa atin, saka para sa lugar na to. Matapos ang saglit na katahimikan, ay nagpaalam na si Joel kay Balong. Nagpatuloy si Joel sa kanyang paglalakad pauwi sa kanila. Hindi niya maiwasang malungkot sa pagkawala ni Lolo Narsing dahil sa tuwing merong may sakit sa kanila ay ito ang kanilang takbuhan. Pagbukas ni Joel ng pinto ng kanilang bahay ay naamoy niya kagad ang singaw ng bagong lutong kanin. Napatingin siya sa maliit na kusina at doon niya nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Rico na nagluluto. Lumapit siya kay Rico. Rico, anong ginagawa mo? Eh di nag-iigib ng tubig. Ikaw talaga kuya, obvious ba? Nagsasaing ako. Bakit di ka pumasok sa school? Sabado ngayon kuya, walang pasok. Napakamot si Joel sa ulo. Sa dami kasi ng iniisip niya, maging ang araw ay nakalimutan na niya. Saan ka pala galing kuya? Pagkagising namin ni nanay kanina, wala ka na rito. Nagpunta kasi ako sa bahay ni Mayora Elena. Alam mo ba, binigyan na niya ako ng trabaho bilang kasambahay sa bahay niya. Talaga kuya? Ang galing naman. Kailan ka magsisimula? Mamayang gabi. Tsaka, doon na rin ako titira. Pero pwede akong umuwi dito kapag umaga. Napakabait talaga ni Mayora Elena. Oo nga Rico eh. Sa wakas, meron na ulit akong trabaho. Kahit paano makakatulong na ako sa gastusin natin dito sa bahay. Baka nga pwedeng magpahinga na sa nanay sa pagiging labandera eh. Ngumiti si Rico at yumakap kay Joel. Proud na proud ako sa'yo kuya. May trabaho ka man o wala. Ikaw pa rin ang the best na kuya sa buong mundo. Sus, talagang binola pa ako ng kapatid ko. Pero salamat Rico ha. Gagawin ko ang lahat para sa'yo at kay nanay. Habang yakap ang kapatid, naramdaman ni Joel ang saya sa kanyang puso. Napakasaya niya dahil nakikita niya na darating ang panahon na makakapagpahinga na ang nanay niya sa paglalabada, lalo na kapag nagsimula na siyang sumahod sa trabaho niya kay Mayora Elena. 5:00 ng hapon ay naghanda na si Joel sa pagbabalik niya sa bahay ni Mayora Elena. Dumating na rin ang nanay niya mula sa paglalaba at sinabi na rin niya dito na meron na siyang trabaho at yun ay ang pagiging kasambahay sa bahay ni Mayora Elena. Labis na natuwa ang nanay ni Joel sa sinabi niyang yun. Matapos makapag-empake ang binata ng ilang piraso ng damit, ay nagpaalam na si Joel at naglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Muli siyang nagpahatid mula roon papunta sa bahay ni Mayora Elena. Tanging si Mang Hector lang ang sumalubong kay Joel pagkarating niya. Mabuti naman at dumating ka na. Nagmamadali nga po ako, Mang Hector nasan po pala si Mayora? Wala siya rito. May inasikaso siya sa bayan. Bukas ng umaga na ang kanyang uwi. Dalhin mo na ang mga gamit mo sa kwarto mo sa itaas. Siguro naman nasabi na sa'yo ni Mayora kung saan doon ang kwarto mo. Opo, sinabi na po niya sa akin kanina. 7:00 pwede ka nang bumaba para sa hapunan. Oo nga pala, kahit dito ka nagtatrabaho, ay hindi ka maaaring gumala-gala dito sa bahay. At pupunta ka lang sa basement kapag magpapakain ka ng alaga ni Mayora. Naiintindihan ko po. Salamat po sa paalala, Mang Hector. Hindi na nagtanong pa si Joel sa mga bagong patakaran na sinabi ni Mang Hector. Inisip na lang niya na dapat niyang sundin ang mga yon upang magtagal siya sa trabaho na yon. Nang nagtungo na sa kusina si Mang Hector, ay tinungo na rin ni Joel ang kwarto niya sa ikalawang palapag. May kalakihan ang silid na yon at merong malaking kama. Inayos niya ang mga damit niya sa aparador at humiga sa malambot na kama. Tumitig siya sa kisame at naisip niya na nakakainip pala ang trabaho niya roon dahil tuwing gabi lang niya papakainin ang alaga ni Mayora Elena. Ngunit para sa kanya ay mas mabuti na yon. Bukod sa hindi siya mapapagod ay malaki pa ang sahod niya kada buwan. Napakabagal ng paglipas ng oras para kay Joel.
Nais sana niyang matulog pero naisip niya na baka mapasarap ang tulog niya dahil sa komportable at malambot na kama ay malagpasan niya ang oras sa pagpapakain sa alagang hayop ni Mayora Elena. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay bumaba na sa dining area si Joel. Doon ay nakita niya si Mang Hector na naghahain na ng hapunan. Merong lechon belly at kanin at sinamahan pa ng sinigang na tuna na talaga namang nagpatakam sa kanya ng gusto. Maupo ka na at kakain na tayo. Pagkatapos natin kumain, ay saka mo papakainin ang alaga ni Mayora. Ang dami naman pong pagkain, Mang Hector. Kayo po ba nagluto ng lahat ng yan? Huwag ka nang magtanong. Umupo ka na at kumain. Bahagyang napahiya si Joel. Naisip niya na baka nakulitan na si Mang Hector sa pagtatanong niya. Umupo na siya at sumandok ng kanin at kumuha ng ulam. Naglagay siya ng sabaw sa kanyang mangkok at nagsimula na siyang kumain. Nakakabingi ang katahimikan doon. Pasimpleng tinignan ni Joel si Mang Hector na abala sa pagkain at tila walang balak na makipag-usap sa kanya. Hindi siya sanay ng ganon. Kapag kasi kumakain sila sa bahay nila ay nagkwekwentuhan sila ng kanyang kapatid at nanay. Matagal na po ba kayo rito sa bahay ni Mayora? Hindi sumagot si Mang Hector. Tuloy lang ito sa pagkain. Sobrang bait po pala talaga ni Mayora Elena, no? Mahal na mahal nga po siya ng mga tao sa lugar namin eh. Napakaswerte ko po na binigyan niya ako ng trabaho tapos dito pa mismo sa bahay niya. Tumingin ng masama si Mang Hector kay Joel at doon ay naramdaman niya na wala itong balak na makipag-usap sa kanya. Napayuko na lang siya ng mga sandaling yun at nagpatuloy na lamang sa kanyang pagkain. Matapos ang hapunan, kinuha ni Mang Hector ang mga pinagkainan nila at sinimulan yung hugasan. Nais sanang tulungan ni Joel si Mang Hector pero nahiya na siya dahil baka hindi maging maganda ang dating nun para sa matanda. Nagtungo na lang si Joel sa salas at naupo sa sofa upang magpalipas ng oras. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok si Mang Hector sa sala na may dalang maliit na palanggana na gawa sa bakal. Meron yung takip para sa kaldero. Napansin ni Joel na may nakatali sa palanggana at takip nun na isang makapal na lubid na parang sinadya upang siguraduhin hindi yun mabubuksan. Tumayo si Joel at lumapit kay Mang Hector. Joel, ito ang pagkain ng alaga ni Mayora. Ano po ang laman niyan, Mang Hector? Huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ay, sige po. Pasensya na po kayo kung masyado po ako matanong. Kinuha ni Joel ang palanggana mula kay Mang Hector. Mabigat yun. At naramdaman ni Joel ang bahagyang pagtagas ng likido mula sa gilid ng takip. Isang masangsang na amoy ang pumalo sa kanyang ilong. Ngunit pinilit niyang hindi ipahalata ang naging reaksyon niya. Naglakad siya patungo sa basement, dala ang palanggana. Bumaba siya sa makipot na hagdan hanggang makarating sa malaking pintong bakal. Inilapag muna ni Joel ang palanggana sa harap ng pinto. Lumuhod siya at dahan-dahang binuksan ang maliit na pinto sa ilalim nun. Agad siyang napasinghap sa tindi ng masangsang na amoy na sumambulat mula roon. Parang amoy ng natuyong dugo at bulok na karne. Tiniis na lamang yun ni Joel at inisip niya na parte yun ng kanyang trabaho. Inilapit niya ang palanggana at ipinasok yun sa loob ng lagusan. Nang maipasok niya ang palanggana sa kulungan, ay narinig niya ang paggalaw nun na parang may humila roon. Kasunod ng narinig niya ay ang marahas na tunog ng pagtanggal ng takip. Napapikit si Joel sa kaba. Narinig niya ang malalakas na pagmuya mula sa kabilang panig ng bakal na pinto. Parang mabangis na hayop ang nilalang na naroroon na nagmamadaling ubusin ang laman ng palanggana. Ano kayang hayop ang nakakulong dito? Tigre? O baka naman leon? Pinilit ni Joel na itaboy ang takot at saka siya tumayo. Mabilis niyang isinara ang maliit na lagusan at inilak yun ng mahigpit. Habang paakyat, nanatili sa isip niya ang tanong kung anong uri nga ba talaga ng hayop ang inaalagaan ni Mayora Elena at kung bakit kailangan itong itago
sa likod ng napakalaking bakal na pinto. Simula ng araw na yon ay nagbago na ang routine ni Joel sa pang-araw-araw niyang buhay. Tuwing umaga, gigising siya sa bahay ni Mayora Elena at saka siya uuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, kapag wala si Rico, ay tinutulungan naman niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Kahit paano, ay ramdam ni Joel ang ginhawa ng pagkakaroon ng trabaho. Ngunit sa likod nun ay nananatili ang kakaibang kaba na dulot ng misteryosong alaga ni Mayora Elena. Pagsapit ng hapon, muling babalik si Joel sa bahay ni Mayora Elena at palagi niyang tinitiyak na darating siya roon bago tuluyang dumilim. Sa bahay ni Mayora Elena, pakiramdam ni Joel ay napakabagal ng takbo ng oras. Matipid pa ring magsalita si Mang Hector. Kakausapin lang siya nito kapag merong iuutos. Pagkatapos ng hapunan ay hinahanda na ni Mang Hector ang pagkain ng alaga ni Mayora Elena at dadalhin na yun ni Joel sa basement. Sa tuwing magtutungo siya roon ay palagi niyang nakikita ang palanggana at takip nun na wala ng laman na kinukuha niya upang linisin. At doon na natatapos ang trabaho niya, kaya libre na ang kanyang oras. Isang hapon, pagdating ni Joel sa bahay ni Mayora Elena, ay agad siyang sinalubong ni Mang Hector sa may pintuan. Nagulat siya dahil bigla na lang sumulpot ang matandang lalaki na parang alam na nito ang oras ng kanyang pagdating. Nakakagulat ka naman, Mang Hector. Akala ko'y kung sino na. Pinapapunta ka ni Mayora Elena sa opisina niya sa itaas. Doon ka muna dumiretso. Sige po, Mang Hector. Pupunta na po ako. Iniwan ni Joel ang kanyang bag sa tabi ng sofa at agad na umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nang makarating siya sa itaas, tumigil siya sa harap ng pinto ng opisina ni Mayora Elena at maingat na kumatok. Nang marinig niya ang boses ni Mayora Elena sa loob na pinapapasok siya, ay sa kanya binuksan ang pinto. Nakita niya si Mayora Elena na nakaupo habang abala sa mga papeles na nasa harapan nito. Joel, halika. Maupo ka. Naglakad si Joel palapit at umupo sa bakanting upuan na nasa harapan ng lamesa ng mayor. Sandaling inilapag ni Mayor Elena ang mga hawak na papeles at tumingin kay Joel. Kumusta naman ang pagtatrabaho mo rito? Okay naman po. Nasanay na rin po ako kahit papano. Mabuti naman. Alam mo bang 1 buwan ka na pala rito? Ano? 1 buwan na po? Ang totoo po hindi ko alam. Hindi ko na po napansin ang paglipas ng araw. Ngumiti si Mayora Elena at kinuha ang isang puting sobre mula sa drawer ng lamesa. Inabot nito ang sobre kay Joel na agad niyang tinanggap. Narito ang sahod mo para sa unang buwan. Nako, maraming salamat po, Mayora. Bilangin mo para sigurado. Binuksan ni Joel ang sobre at sinimulan yung bilangin. Aba, Mayora, sobra po ito ng 5,000 piso ah. Sinadya ko yan. Sinabi sa akin ni Mang Hector na maayos mong ginagawa ang trabaho mo, kaya bonus ko yan para sa'yo. Salamat po talaga, Mayora. Malaking bagay na po ito para sa akin at sa pamilya ko. Walang anuman. Basta ipagpatuloy mo lang ang maayos na trabaho at sundin ang mga patakaran ko rito. Kapag gano'n ang ginawa mo, siguradong wala tayong magiging problema. Opo, Mayora. Asahan niyo po na hindi ko kayo bibiguin at pagbubutihan ko pa po ang aking trabaho. Sige na, makakalabas ka na. Magkita na lang tayo mamaya sa hapunan. Uling nagpasalamat si Joel bago siya tumayo. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa hangin sa sobrang saya dahil sa nakuha na niya ang una niyang sahod. Habang naglalakad pababa, ay inisip niya kung ano-ano ang bibili niya sa pera na yon. Kinagabihan, matapos mapakain at makuha ang walang laman na palanggana sa labas ng kulungan at malinis yun, ay nagtungo na si Joel sa silid niya sa bahay na yon. Agad siyang nakaramdam ng antok, kaya nahiga na siya hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na siya. Madaling araw nang nagising si Joel sa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na tulog. Napabalikwas siya nang marinig ang isang malakas at nakakatakot na pag-angil na parang galing sa isang mabangis na hayop. Bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Agad niyang binuksan ang lampshade na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kanyang kama. Kasunod ng pag-angil na yon, narinig niya ang ingay ng mga nagmamadaling yabag at tila pagkakagulo mula sa ibaba ng bahay. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at maingat na binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Dumungaw siya sa madilim na pasilyo at mas naging malinaw ang ingay na naririnig niya sa ibaba. Narinig ni Joel ang tinig ni Mayora Elena at Mang Hector sa may sala. Mang Hector, bilisan mo! Hindi siya dapat makawala! Huwag kayong mag-alala, Mayora. Naisarado ko na kagad ang pinto bago siya makalabas. Kinilabutan si Joel. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka nakawala mula sa kulungan ang alagang hayop ni Mayora Elena. Hindi na siya nakapagpigil at nagpasya siyang bumaba. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa hagdan. Nakita niya sa ibaba si Mang Hector na may hawak na isang mahabang kadena. Nang nasa gitna na si Joel ng hagdan, ay biglang napatingin sa kanya si Mayora Elena. Joel, huwag ka nang bumaba! Bumalik ka na sa kwarto mo! Napigilan si Joel, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na magtanong. Ano pong nangyayari, Mayora? Ano po ba yung ingay na narinig ko? Huwag ka na magtanong, Joel. Bumalik ka na sa kwarto mo. Wala nang ibang nagawa si Joel kundi sundin ang utos ng dalawa. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi siya mapalagay. Nang muli siyang humiga, ay nanatiling gising ang kanyang diwa. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung tama ba ang hinala niya na ang malakas na pag-angil na narinig niya ay mula sa alagang hayop ni Mayora Elena na nakakulong sa may basement. Kinaumagahan ay naghanda na si Joel para pansamantalang umuwi sa kanilang bahay. Pagbaba niya sa sala ay nakita niya si Mayora Elena na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Sandaling huminto si Joel upang magpaalam. Magandang umaga po, Mayora. Uuwi po muna ako sa amin. Babalik na lang po ako ulit mamayang hapon. Sige lang, Joel. Mag-iingat ka. Alabas na sana si Joel ng pinto, pero naudlot yun nang muling magsalita si Mayora Elena. Joel, sandali lang. Kailangan kitang makausap. Tungkol po saan, Mayora? Tungkol sa nangyari kagabi. Pasensya na kung natakot ka. Muntik na makawala ang alaga kong hayop, kaya nagkagulo kami ni Mang Hector. Pero kontrolado na namin ang sitwasyon. Wala ka nang dapat ikabahala. Ganun po ba, Mayora? Akala ko po kasi kung ano na po nangyari. Huwag ka nang mag-isip pa. Ang mahalaga na ayos na ang lahat. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Sige po, Mayora. Maraming salamat po. Pagkaalis ni Joel sa bahay ni Mayora Elena, ay dumiretso siya sa palengke. Doon ay namili siya ng mga prutas, gulay at iba pang pangangailangan sa bahay nila. Kumuha rin siya ng isang sakong bigas. Matapos makumpleto ang pinamili, ay sumakay na siya ng tricycle na siyang maghahatid sa kanya sa kanilang bahay. Pagkarating ni Joel sa bahay nila, ay agad na bumungad sa kanya si Rico. Tuwang-tuwa sa dami ng dala niya. Kuya Joel, grabe! Ang dami mong binili ah! Anak, anong mga yan? Ang dami naman yan. Nakangiti si Joel habang inilalapag ang mga supot ng grocery at ang sako ng bigas sa lamesa. Nay, nakuha ko na po ang sahod ko, kaya bumili na po ako ng mga kailangan natin dito sa bahay. Ay, salamat anak. Malaking bagay ito para sa atin. Inilabas ni Joel ang isang bungkus ng pera mula sa kanyang bulsa at inabutan niya ng pera ang kanyang ina na agad nitong tinanggap. Para po sa mga gastusin natin yan sa bahay, Nay. Yung natira po, itatabi ko po para ipunin. Gusto ko po kasi na maipaayos po itong bahay natin. Napakabuti mo, Joel. Salamat talaga, anak. Pakiramdam ni Joel ay siya ang pinakamasayang tao sa buong mundo ng mga sandaling yon, lalo na nang marinig niya ang pasasalamat sa kanyang ina. Pagsapit ng hapon, muling nagpaalam si Joel sa kanyang ina at kapatid upang bumalik na sa bahay ni Mayora Elena. Habang naglalakad si Joel, ay bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam. May kung anong pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Ngunit pilit niya yung nilalabanan.
Gusto niyang magpatuloy sa pagtatrabaho kay Mayora Elena para sa kanyang pamilya. Kahit pa may mga bagay na hindi niya maipaliwanag sa bahay ng kanyang amo. Pagkatapos ng hapunan nina Joel sa bahay ni Mayora Elena, tulad ng dati ay inihanda na ni Mang Hector ang pagkain ng alaga ni Mayora Elena. Tahimik itong nagtungo sa likod ng bahay, dala ang palanggana at isang malaking takip. Si Joel, tulad ng nakasanayan, ay nanatiling nasa sala lamang. Simula nang magtrabaho siya ron, ilang beses na niyang sinubukang silipin ang likod ng bahay, ngunit wala siyang makitang posibleng lugar na pinagkukunan ng pagkain ni Mang Hector. Ang likod ng bahay ay tila pangkaraniwan lamang. Bakanting lote na may ilang tambak ng kahoy at yero. Pagbalik ni Mang Hector ay agad ditong inabot kay Joel ang palanggana, ngunit may napansin siyang isang bagay. Mang Hector, parang nakalimutan niyo pong talian ng palanggana para putakpan. Joel, matagal ka na rito. May tiwala na ako sa'yo. Alam kong alam mo na hindi mo pwedeng tignan ang laman yan. Basta dalhin mo na yan sa basement. Tumango na lamang si Joel at nagsimulang maglakad patungo sa basement. Pagbukas niya ng pinto, ay maingat siyang humakbang pababa sa hagdan. Ngunit kung kailan nasa huling baitang na siya ng hagdan, ay saka pa siya nadulas. Nabitiwan niya ang palanggana. Tumilapon yun at bumagsak sa sahig. Tumapon ang laman nun at saka una-unahang pagkakataon ay nakita niya kung ano ang pinapakain ni na Mayora Elena sa alaga nitong hayop. Natulala si Joel habang tinitignan ang tumambad sa harap niya. Putol-putol na parte ng tao, isang putol na kamay na tila sariwa pa. Mga lamang loob din. Ang amoy nun ay umalingasaw at ang dugo ay kumalat sa sahig. Napahawak si Joel sa kanyang bibig at napasuka. Hindi niya napigilang sumigaw na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagmamadali na umakyat si Joel sa hagdan palabas ng basement. Halos madapa siya sa pagmamadali. Nang tuluyan na siyang makalabas, ay muli siyang napasigaw nang biglang sumalubong sa kanya sina Mayora Elena at Mang Hector. Agad siyang hinawakan ng maigpit ni Mayora Elena sa magkabilaan niyang braso. Ayoko na dito! Alis na ako dito, Mayora! Joel, ano nangyayari? Huminahon ka! Yung laman po ng palanggana. Oh, parte ng katawan ng tao. Aalis na po ako rito. Bitiwan mo ako! Labis na nag-hysterical si Joel. Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ni Mayora Elena, pero masyadong maigpit ang pagkakahawak nito. Hanggang sa isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi mula kay Mayora Elena. Saglit siyang natigilan. Huminto ang kanyang pagsigaw at napalitan yon ng tahimik na hikbi. Kumalma ka, Joel. Huminga ka ng malalim. Nanginginig pa rin si Joel, ngunit unti-unti na siyang humihinahon. Ano ang nangyari? Mayora, nadapa po ako at tumapon po ang laman ng palanggana. Nakita ko po, mga parte po ng tao ang laman nun. Tumahimik si Mayora Elena at tila inisip nito kung paano ipaliliwanag ang lahat. Napatingin ito kay Mang Hector at tumango lamang ang matandang lalaki. Joel, oras na para malaman mo ang totoo. Hinawakan ni Mayora ang kamay ni Joel at hinila siya pabalik sa basement. Ayoko po, Mayora! Ayoko na po bumalik dyan! Wala kang dapat ikatakot. Kung gusto mong manatili rito at magtrabaho, kailangan mong sumunod. Wala nang nagawa si Joel kundi sundin si Mayora Elena. Dahan-dahan silang bumalik sa basement habang ang dibdib niya ay parang sasabog na dahil sa sobrang kaba, hanggang sa huminto sila sa malaking pinto na bakal sa basement. Pinuksan at hinila ni Mayora Elena ang pinto at bumungad kay Joel ang rehas na bakal sa likod nun. Sa ilalim ng rehas ay may maliit na awang kung saan pinapasok ang pagkain. Agad na umalingasaw ang nakakasulasok na amoy mula sa loob ng kulungan. Sa loob ng kulungan ay may isang mabangis na aswang na nagwawala. Malalakas ang sigaw nun at ang mga kuko ay kumikiskis sa rehas. Nagpupumilit yung kumawala habang pilit na inaabot sina Joel
Ang mga mata nito ay pulang-pula at bakas sa mukha nito ang gutom at galit. Labis na nang hilakbot si Joel sa kanyang nakita. Doon niya nalaman na hindi isang hayop kundi isang aswang ang gabi-gabi niyang pinapakain. Joel, siya si Raul. Anak ko siya. Anak nyo? Paano nangyari na nagkaroon kayo ng anak na aswang? Nabuntis ako ng isang aswang noon, kaya aswang din ang naging anak ko. Pero Mayora, mapanganib po siya. Banta siya sa buhay ng ibang tao. Ang dapat po sa aswang ay pinapatay. Nakita ni Joel ang pag-agos ng luha mula sa mga pisngi ni Mayora Elena. Joel, anak ko siya. Hindi ko kayang patayin si Raul. Ako ang kanyang ina. Kahit anong gawin mo, hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko hanggat ikaw mismo ang magkaroon ng anak na kagaya ni Raul. Gagawin ng isang magulang ang lahat para mabuhay at mapanatiling ligtas ang anak niya. Kung ganun po, Mayora, pumapatay po kayo ng tao para ipakain sa kanya? Kaya ba nawawala ang mga tao sa lugar namin? Ay ganun ang ginagawa nyo? Hindi ko kayang kumuha ng buhay ng tao. May mga ospital akong kinakausap. Kinukuha ko ang mga bangkay na wala nang nagkiklaim. Hindi ako mamamatay tao, Joel. Kaya tatanungin kita, handa ka pa rin bang magtrabaho rito sa kabila ng mga nalaman mo? Sandaling tumahimik si Joel upang mag-isip. Alam niyang malaki ang posibilidad na totoo ang sinabi ni Mayora Elena. Ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya na alam kung ano ang dapat niyang gawin at paniwalaan. Sa huli, napag-isip-isip niya na mukhang hindi naman na kayang makawala ni Raul sa kulungan. At kung totoo ang sinasabi ni Mayora, maaaring wala naman itong ginagawang direktang banta sa mga tao. Sige po, Mayora. Mananatili po ako rito dahil kailangan ko po ng trabaho. Pero sana nga totoo lahat ng sinasabi nyo. Yumakap bigla si Mayora kay Joel at humagulgol sa labis na pasasalamat. Salamat, Joel. Salamat sa tiwala mo. Sa kabila ng yakap ni Mayora Elena, ay nanatili ang kaba sa puso ni Joel. Alam niyang kahit na anong sabihin nito, ay maaari pa ring magdala ng panganib sa lahat ang lihim nito, lalo na kapag nakatakas ang anak nitong aswang. Kinabukasan ng umaga, nakatulala si Joel habang naglalakad pauwi mula sa bahay ni Mayora Elena. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakita niya sa basement. Tila isang bangungot na hindi niya kayang takasan ang mukha ng anak na aswang ng kanilang Mayora. Pagdating niya sa kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang nanay niya na umiiyak. Nababahala na nilapitan ito ni Joel. Nay, bakit po kayo umiiyak? Ano po nangyari? Joel! Ay, salamat sa Diyos at dumating ka na. Si Rico! Kagabi pa siya nawawala. Hindi pa siya umuuwi. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Joel sa kanyang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano? Paano nawawala, Nay? Saan po siya nagpunta? Hindi ko alam, anak. Sinabi niya kagabi na may pupuntahan siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya eh. Nayahanapin ko po si Rico. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para makita siya. Agad na bumalik si Joel pabalik sa bahay ni Mayora Elena. Wala na siyang ibang maisip na maaaring makatulong sa kanya, kundi ang kanilang mayor. Pagdating sa bahay ni Mayora Elena, ay nagmamadali siyang kumatok sa gate na agad namang binuksan ni Mang Hector. Bumakas ang pagtataka sa mukha nito nang makita siya. Joel, ano nangyari? Bakit bumalik ka? Hindi ba't pauwi ka na sa inyo? Kailangan ko po makausap si Mayora. Nandyan pa ba siya? Nasa sala siya. Hindi na hinintay ni Joel na papasukin pa siya ni Mang Hector at tumakbo na siya ng mabilis papasok sa bahay. Pagdating sa sala, nakita niya si Mayora Elena na umiinom ng kape. Nilapitan niya agad ito at lumuhod sa harapan nito. Joel, anong nangyayari? Bakit parang balisa ka? Mayora, nawawala po ang kapatid ko. Kagabi pa po siya hindi umuwi.
Kailangan ko po ng tulong nyo. Alam ko po na kayo lamang po may kakayahan na matulungan ako. Nakikiusap po ako sa inyo, Mayora. Tumayo si Mayora Elena at marahan itong hinila patayo si Joel. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang kapatid mo. Nangangako ako. Maraming salamat po, Mayora. Sana hindi pa po uli ang lahat kapag nakita niyo ang kapatid ko. Magdasal ka lang. Papakinggan tayo ng nasa itaas. Sa pagkakataon na yon, alam ni Joel na wala na siyang ibang makakapitan kundi si Mayora Elena. Umasa rin siya na talagang tutulungan siya nito, lalo na't alam niya ang sikreto nito na maaaring magpabagsak dito. Hindi na muna umalis si Joel sa bahay ni Mayora Elena ng araw na yon. Pagsapit ng gabi, nagatid siyang muli ng pagkain sa basement. Ngunit sa pagkakataon na yon ay takot na siya dahil alam na niya na isang mabangis na aswang ang nakakulong sa likod ng bakal na pinto. Matapos ang kanyang trabaho ay nagkulong na siya sa kwarto. Sinubukan niyang matulog pero hindi niya magawa dahil hindi maalis sa isip niya ang pag-aalala para sa nawawala niyang kapatid. Inabot na ng madaling araw si Joel, ngunit gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Maya-maya ay nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Bumangon siya at nagpasyang bumaba sa kusina upang uminom ng tubig. Tahimik siyang naglakad palabas ng kwarto. Maingat ang kanyang mga hakbang upang hindi siya makagawa ng ingay na maaaring makaistorbo sa ibang tao na natutulog na sa bahay na yon. Pababa na sana si Joel ng hagdan nang bigla siyang natigilan. Narinig niya kasi ang pabulong na pag-uusap ni na Mayora Elena at Mang Hector sa salas. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Hector. Kailangan na nating patayin si Joel. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Malamang sasabihin din niya sa iba ang nalaman niya tungkol sa itinatago kong anak. Sigurado ho ba kayo, Mayora? Gagawin ko rin ba sa kanya ang ginawa ko sa pinalitan niya na nagpapakain kay Raul? Oo, ikaw na ang pumatay kay Joel. At pagkatapos, ipakain mo ang bangkay niya sa aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Joel sa kanyang narinig. Napaatras siya ng bahagya, ngunit nasagi niya ang isang malaking banga na nasa gilid ng hagdan. Natumba yon at bumagsak sa sahig. Nagkapira-piraso ang banga. Nanlamig si Joel nang biglang tumingin sina Mayora Elena sa kanyang kinaroroonan. Sa takot, agad na tumakbo si Joel pabalik sa kanyang kwarto at nagkulong. Humihingal siya habang naghahanap ng pwede niyang gamitin upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hanggang sa napansin niya ang isang lumang telepono sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal ang numero ng pulis. Mabuti na lang at may sumagot agad sa kabilang linya. Kailangan ko po ng tulong. Nasa bahay po ako ni na Mayora Elena. Papatayin po nila ako. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Bilisan niyo po. Napapitlag si Joel nang marinig niya ang marahas at malakas na katok sa pinto. Ibinaba niya ang telepono at napaatras. Joel, buksan mo ang pinto! Mag-usap tayo! Alam ko na ang plano niyo. Narinig ko ang lahat. Hindi niyo ako mapapatay. Hector, kunin mo ang susi ng kwartong ito! Mas lalong nataranta si Joel nang marinig ang sinabing yon ni Mayora Elena. Nagdasal na lang siya sa Diyos na sana ay walang masamang mangyari sa kanya sa gabing yun. Makalipas ang ilang sandali, nabuwayan ng loob si Joel nang marinig niya ang tunog ng sirena ng pulis mula sa labas ng bahay. Dumungaw si Joel sa bintana at malakas na sumigaw. Nandito ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Nandito ako! Mabilis na pumasok ang mga pulis sa bahay. Sa pagkakataon na yun, ay huminto na si Mayora Elena sa pagkatok sa pinto. Narinig ni Joel ang papalayong yabag nito, kaya nahinuha niya na umalis na ito at pumunta sa kung saan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Joel. Naglakad siya palapit sa pinto at marahan niyong binuksan. Sumilip muna siya at nang masiguro na wala na si Mayora Elena, ay saka siya lumabas at malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang hagdan pababa. Sa baba ay nakita niyang nakabukas ang pinto ng basement. Kaya naman nagkaroon siya ng kutob na doon nagpunta
si Mayora Elena. Sa sala naman ay nakita ni Joel ang mga pulis. Agad siyang lumapit sa mga yon. Salamat po't dumating po kayo agad. Meron pong itinatagong aswang si Mayora Elena sa basement. Kailangan niyo pong makita yon. Napatingin ang mga pulis sa isa't isa na para bang hindi naniwala ang mga yon sa sinabi ni Joel. Ngunit sa huli ay nagdesisyon pa rin ang mga pulis na magtungo sa basement. Magkakasunod na naglakad ang mga pulis papunta sa pinto ng basement, habang si Joel naman ay pinili na sumunod sa mga yon kahit na takot siya. Pagdating nila sa basement ay tumambad sa kanila sina Mayora Elena at Mang Hector na nakatayo sa tapat ng malaking bakal na pinto ng kulungan. Walang makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Hector, buksan mo ang pinto. Pero Mayora, Buksan mo! Napilitan si Mang Hector na sundin ang utos ni Mayora Elena. Mabilis nitong binuksan ang bakal na pinto at agad nitong isinunod ang rehas sa likod nun. Biglang nagwala ang aswang na nasa loob ng kulungan. Akala mo ay isa yung napakabangis na hayop na nakawala mula sa napakatagal na pagkakakulong. Labis ang pagkagulat ng mga pulis sa kanilang nakita. Raul, patayin mo sila. Patayin mo si Joel at ang lahat ng pulis na yan. Huwag kang magtitira kahit isang buhay sa kanila. Ngunit sa halip na sundin ng ina, si Mang Hector ang sinunggaban ng aswang. Bago pa makalaban si Mang Hector, ay mabilis na itong nalapa ng aswang. Kinagat nito sa leeg si Mang Hector at uhaw na sinipsip ang dugo ng matandang lalaki. Raul! Hindi ka marunong sumunod! Wala kang kwenta! Lumingon ang aswang kay Mayora Elena at napasigaw ito nang sumugod ang sarili nitong anak dito. Sinunggaban ng aswang si Mayora Elena at nang mapahiga ito sa lupa ay nilaslas ng aswang ang leeg nito gamit ang matatalim nitong kuko. Winakwak ng aswang ang tiyan ng mayor at kinain nito ang lamang loob ng sarili nitong ina. Magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa basement. Binaril ng mga pulis ang aswang. Tinamaan yun ng sunod-sunod na bala sa iba't ibang parte ng katawan nito. Napaungol ito ng malakas at bumagsak sa saig, duguan at wala ng buhay. Napatingin si Joel sa bangkay ni Mayora Elena at sa anak nitong aswang. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha dahil hindi siya makapaniwala na nagawa pa niyang makaligtas ng gabing yun. Pasikat na ang araw nang ihatid ng mga pulis si Joel sa kanilang bahay. Tulala ang binata habang bumababa siya ng sasakyan. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit nakatulala ka? si Mayora, Nay. May anak po siyang aswang na itinatago sa bahay niya. Nalaman ko po yun. Kaya gusto po niya akong patayin. Wala na po si Mayora, Nay. At ang kanyang anak na aswang. Patay na po sila. Mabuti na lang po. At nakatawag po ako sa mga pulis. Hindi na nagsalita si Aling Berta at niyakap na lang nito ang anak na si Joel. Ay, salamat sa Diyos at nakaligtas ka, anak. Pero, nasa na kaya ang kapatid mo? Di ko po alam, Nay. Pero kung nasaan man si Rico, sana po iligtas din siya kagaya ko. Pagsapit ng umaga, habang nag-aalmusal sina Joel at Berta, ay isang sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Lumabas sila at nakita nila ang isang pulis na kasama si Rico. Rico! Anak! Mabilis silang tumakbo palapit kay Rico. Niyakap nina Joel at Aling Berta si Rico at nagkaiyakan silang tatlo. Anak! Ay, salamat sa Diyos at ligtas ka! Ano bang nangyari sa'yo? Dinukot po ako ni na Mayora Elena at ng isang matandang lalaki. Dinala po nila ako sa basement sa likod ng bahay ni Mayora. Doon po nila ako ikinulong, kasama ng iba pang mga tao na dinukot nila. Mabuti na lang po at nahanap ng mga pulis ang daan papunta sa basement sa likod ng bahay na yun. Kundi po, baka doon na po kami mamatay lahat. Kaya pala maraming nawawala sa lugar natin. Si Mayora pala ang may kagagawan ng lahat. Ginagawa niyang pagkain ng anak niyang aswang ang mga tao.
Ay, Diyos ko! Kaya pala napakabait ni Mayora sa mga tao. Yung pala para maitago ang kasamaan niya. Ngunit sa kabila ng mga takot at paghihirap, naging masaya ang araw na yon para kina Joel, Nanay Berta at Rico. Dahil ligtas na sila at wala na si Mayora Elena na inakala nilang mabuting tao. Ngunit may itinatago palang madilim na sikreto. Bang magkakasalo sila sa hapunan, napagtanto ni Joel ang isang bagay. Hindi talaga natin kilala ang tunay na ugali ng mga tao. Kahit ang ipinapakita pa nila ay puro kabutihan. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos at nalampasan natin ang lahat ng ito. Tama ka, Joel. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa ng kapatid mo at magkakasama pa rin tayong tatlo. Simula nang mangyari ang lahat ng yon, ay mas lalong nagsumikap sa buhay si Joel. Natanggap siya sa isang pagawaan ng damit sa bayan. Mula sa pinakamababang posisyon ay umangat siya at naging isang supervisor dahil sa ipinapakita niyang sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho. Nagawa niyang mapagtapos ng pag-aaral si Rico na isa ng pulis, habang ang kanilang ina naman ay itinigil na ang pagiging labandera. Ang kaibigan ni Joel na si Balong ay ipinagpatuloy ang legasiya ng namatay nitong lolo at ito na ang naging albularyo sa kanilang lugar. Napagtanto ni Joel na hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay mapagkakatiwalaan at may mabuting intensyon. Kagaya na lamang ni Mayora Elena na gumagamit ng kabutihan para pagtakpan ang lahat ng kasamaan nito. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan na yon, napagtanto niya sa kanyang sarili na ang lahat ng yon ay nagturo sa kanya na maging mas matatag at maging mas maingat sa mga tao na nasa kanyang paligid.